major problem ngayon sa lagi mo nakikita sa social media anxieties. How do you treat anxiety nga ba talaga? Kasi yun nga, yung kung sa psychiatry perspective, medication. Sure. Kasi chemical imbalance or parang brain activity problem. Pero yun nga sir, bilang ikaw na psychologist and at the same time you're into spirituality, philosophy and all, how do you really treat anxiety? Or is it treatable? Again, depende siya sa tao eh. Pero anxiety, ang difference kasi ng anxiety sa fear is na usually, a fear is something na present danger. Oo. Anxiety is hindi ka sure kung nandyan ba talaga. But you're fearful for something na hindi ka naman sure kung nandyan. So, the approach here would be to address the belief. So ito yung cognitive behavioral approach would be to address ano ba yung totoo ba yung thought? Is it a true thought? Kasi the idea is thoughts shape our feelings, shapes our behaviors and so on. So addressing the thought would be very helpful. But I think for me personally, yung how I deal with my own anxiety is bahala na. Yung mantra ng bahala na, yung phrase of bahala na really helps me so much. One time, meron akong, may anxiety ako about something that would happen in the morning, tapos patulog na ako, tapos naalala ko siya, tapos hindi ako makatulog. And then, this really helped me. Kinares ko yung sarili ko, sabi ko, tomorrow's problems are tomorrow's problems. Bahala na. And then nakatulog ako. And then hindi ko naman na kinailangan pagdaanan. Parang nagawa ko naman na. Dadaan din naman eh. So, might as well. So yun. So for me, it really is a coping mechanism talaga. Kasi ako ngayon, parang sabi ko, kasi yun nga, kaya ko rin naisip na may ADHD ako. Kasi buong buhay ko talaga. Feeling ko mula nagkaroon ako ng malay hanggang ngayon. Sobrang active ng brain ko. Kaya hirap na ako matulog eh. Kasi number one problem ko yan, minsan 2 hours, 3 hours lang tulog ko. Ngayon 2-3 hours lang tulog ko. Kasi not necessarily negative yung pumapasok sa isip ko. Ang dami lang talaga. Like, ano yung gusto kong gawin sa system ko. Pero sobrang active talaga ng brain ko. So yun nga, ang medyo problem ko is pag naging negative minsan yung active brain ko medyo ano rin talaga siya. Actually, sleep disturbance is can be a concern. Yung katawan naman talaga natin needs rest. And the problem is in societies na yung priority is daytime consciousness. Kasi meron naman talaga mga night owl eh. At hirap ang night owl na makisabay sa daytime consciousness. Yun yung chronotype yun daw eh. Pinaprioritize ang early bird, ang ganyan. Ako swerte ako kasi early bird talaga ako. So daytime consciousness talaga ako. So ako pag 8 o'clock na antok na ako. Promise, ganun akong klaseng tao. That does not make me personally better than anyone. Does not make me personally better than. It really depends on ano ba ang kailangan ng tao and when do they best operate. Baka naman mas maganda kung tulog kapag may araw. Baka ganun kang klaseng tao. Actually, ganun nga eh. Kasi ako madalas akong masabihan tamad ng mga sa bahay. Kasi nga, nagtatrabaho ako pag gabi. Kaya tulog kayo pag nagkatrabaho ko. So maybe in society, we need more spaces na may mga taong gising pag may araw at gising pag may gabi. Kasi hindi naman pwedeng tulog tayong lahat. Sinong gagalaw? Parang sabi nila genetically daw, parang dahil daw kaya may mga night owl kasi dati may mga kailangan bantay sa tribo. Probably. Could be. So yun yung question na parang, but then, since we do live in a society na ganito nga, yun yung mga parang iti-treat natin. Parang how can you sleep better? Lahat ng treatment, sinubukan ko from medications to kung ang hirap talaga matulog. Sa totoo lang, number one na problema kayong pagtulog. Pero